So ito nga mga kababayan, itong si Robin Padilla, mga kababayan ay pinag-aralan na po ng DOJ na posibleng kasuhan. Hindi lang posible mga kababayan, kakasuhan talaga, I'm sure. No, I'm sure, you sure, we sure. You sure. Ito po mga kababayan, Mampuri Malonzo, hello po sa dyan. Okay, eto na. Nako. Eto mga kababayan, basahin ko lang po no at ipaparinig ko po sa inyo no, si Padilla under DOJ scrutiny. He already confessed to a lot of things. Nako po, patay ka din ha. According sa DOJ mga kababayan, Padilla under DOJ scrutiny. He already confessed to a lot of things. So, marami na daw pong inamin. Ma'am Beverly Paruhinog, magandang gabi kay Ma'am Ashley Kate, Ma'am Udrina Malok, at kay Sir Jericel Puno. Ayan, so ito po mga kababayan, pakinggan po natin, mura po ito sa GMA News. Ayan na, ito na, pasok! Sir, what about Senator Robin Padilla? Bakit hindi po siya kasama doon sa subpoena or hinihingan po ng explanation? Kasi may mga interviews na po na inamin niya na yung vehicle po ay ginamit at binabalang daw niya sa Makati sa Senator De La Rosa. Hindi naman daw siya tumulong allegedly sa pag-escape. Exactly. Ngayon na rin po nagsabi kung bakit hindi na namin siya tinatanong. Na, Ang dami niya naman ginamit. patay. Ginawa niya. Meaning, sir, he will be liable for... Meaning, our panel of prosecutors will study everything. Will study everything that Na, ayan na nga. Ma'am Rosa Babes, maraming salamat po sa pagpamember dito sa ating YouTube channel. Ayun na nga mga kababayan, Ma'am Nini TV Vlog, hello po. Ayun na nga mga kababayan, mismong DOJ na ang nagsabi at sabi nga ng DOJ na media na mismo ang nagsabi mga kababayan na si Robin ay umamin. Nako, patay. Kung kanina mga kababayan sa ating pinag-uusapan ay may mga senador na makakasuhan ng plunder, graft and corruption. Sino po ba yun mga kababayan yung kakasuhan ng plunder according kay Ombudsman Boying Rimulya? Jinggoy Estrada. Sa Webes na. Sunod, itong si Joel Villanueva. Next 2 weeks, no? Baka nga 2 weeks pa. Tapos si Marcoleta. Tapos si Chis Escudero. Ngayon, mga kababayan, no? Tapos ito sa mga DDS senador, unahin natin ito si Bongo, si Bato, si Bongo, si Jinggoy, si Joel, si Marcoleta, si Chis. Nako mga kababayan. Ilan na 'yon? Bato, Bongo, Jinggoy, Joel, Marcoleta, Chis, 6. So tama nga. Pang-7 si Robin na. Sabi ko nga mga kababayan kanina, ano bang sabi ni Boying kanina? Actually, ano yan 4 ang makakasuhan, tapos may 3 pa. So, ibig sabihin, 7 nga. Tama nga ang sabi ni Boying, mga kababayan. Nako, eto na, Robin Padilla, pang-7, lucky 7. Swerte mo. Kaso, malas, di ba? Lucky 7 si Robin sa numero 7. Bigote! Patay ka din mga kababayan. Maraming masiselda dito. Maraming makukulong nito. Patay ka din. Mapanuri vlogan kay Mami Chin Channel. Hello po sa dyan kay Mami Lina Garcia. Hello po dyan. Nako, giahak na. Ito mga kababayan, continue natin. based on this admission, based on this factual milieu, factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty. Na. Diba? Anong sabi ng DOJ? Kung factual reason daw or kung sa batas ito, kung nagkakasuhan na daw, kung nasa loob na daw ito ng korte at pinoproseso na at kinaso na, hindi na daw kailangan tanungin kasi mismo umamin na. Ibig sabihin guilty na daw. Napatay ka din yun na pagkaintindi ko Hindi naman ako marunong umintindi sa batas, hindi naman ako abogado. Pero yun ang aking pagkakaintindi na kung ito ay nasa kasuhan na, hindi mo na kailangan pang tanungin. Wala nang pipigain dyan, wala nang pasikot-sikot pa, wala nang paligoy-ligoy na tanong.
Kasi mismo inamin na ni Robin. Oo, sabi nga ni Robin, siya ang nagmaniho. Sasakyan na yun, pinaka-humble nga daw. Yeah? Mga kababayan, pinaka-humble nga daw na sasakyan yung SUV niyang puti. At inamin niya sa media na sumabay daw si Bato. Pare, pasabay ako pare. Yun daw ang sabi. At inamin pa nga niya na binaba niya sa Makati. Nako. Yan na nga mga kababayan. Sa bagay, si Robin, ano naman din kasi si Robin mga kababayan. At least inamin niya. Kasi, syempre mga kababayan, itong si Robin, galing naman na kasi ito sa kulungan. Diba? Syempre, alam naman ni Robin kasi ang mangyayari dyan mga kababayan, na kapag kagaling ka na sa kulungan, syempre kapag umamin ka, medyo bababa ang sentensya. Diba? Ganun ba yon? Diba mga kababayan? Ganun ba yon? Kapag ka inamin mo, medyo bababa ang sentensya. Ma'am Pili Dilutina, hello po, Ma'am Berensita Mediante, kay Ma'am Ashley Kate. Ganun ba yon mga kababayan? Kapag inamin mo, medyo bababa ang sentensya. Kasi di ba? Oo, at saka sabi nga ni Robin, sanay naman po tayo pag makulong. Kasi bakit? Galing naman po ako sa kulungan. Di ba? Binoy should be charged because he is holding... Wait! Mingi! Patuin kita. Continue natin mga kababayan. Particular crime. Hindi naman po lagi kailangan tatanungin pa. Dahil may mga bagay factual na eh. Sir, in the interest of baka kasi Diba? Hindi na daw kailangang tanungin pa kasi umami na. Factual na eh. sabihin po ni Senator Padilla na hindi po siya tinanong ng DOJ, would the DOJ be open if he Search smarter with curated job collections on LinkedIn. May ads lang mga kababayan. reaches out to provide this to Well, the Department of Justice would always be open, not only to victims or Filipinos seeking redress of their grievances. We are also open to anyone who will bring in or put forward facts and information that will help us fulfill our mandate. Tandaan niyo ang mandato. Wait lang po mga kababayan. Nasira na yung kama. Oo. So, yun nga mga kababayan, in-interview din dito sa press con ng DOJ, may mga media ang nagtatanong, baka daw sabihin naman daw ni Robin na hindi daw siya ipinatawag ng DOJ, hindi man lang siya itinanong ng DOJ. Ang sagot ng DOJ, ito po. To anyone who will bring in or put forward facts and information that will help us fulfill our mandate. Tandaan niyo ang mandato ng Department of Justice, ipakulong yung dapat ipakulong at i-exonerate yung wala namang kasalanan. Nako, patay ka din ha. Nakita nyo at narinig nyo mga kababayan, ang mandate ng Department of Justice, ipakulong ang dapat ipakulong at iabsuelto ang walang kasalanan. Patay ka din na. O ngayon, tatanungin ko kay mga kababayan, saan nga ba si Robin doon? Makukulong o maabsuelto? Kasi wala namang kasalanan si Robin, kaya hindi naman siya kasali. Ang problema kasi mga kababayan, itinakas si Robin. Ang sabi kasi ni Robin, ang dahilan kasi ni Robin, ay itinakas si Bato. Ang dahilan kasi ni Robin mga kababayan, wala naman daw waran. Ang problema mga kababayan, inaccept ng ating bansa inaccept ng Korte Suprema. Kaya nga binasura ang PRO ni Bato o kahilingan ni Bato na ipawalang bisa ang warrant niya sa ICC dahil hindi naman daw ito local court nang galing ang warrant kundi foreign court. So, lagi namang ipinaliwanag yan mga kababayan ng DOJ at mismo ng Solicitor General or Solgen na ang ICC warrant is not a foreign court. Kasi ang ICC is a international tribunal or international criminal court. Hindi siya bansa. Siya ay hukuman. Diba? Pero ang basehan lang natin lahat, datos at facts. Sir, good morning. Regarding to Senator Padilla, how would he respond to the investigation of
will he be allowed to submit a counter affidavit? Or, Okay, this is the initial part. No? This is basically pag tinatawag po natin, konti lang po alaman. May case build up na nangyayari. Pag buo na to, di ba? Either initiated from the case build up ng DOJ or initiated by our law enforcement agencies. Halimbawa, may dumating na complaint. Ready na halimbawa ang PNP or ang NBI na magsampa ng ganoong kaso, dumarating yun dito sa DOJ, tinitimbang muna namin yung case build-up na tinatawag o kaya pwedeng simulan mo na kagad yung PI process, yung preliminary investigation. Naku. At pag pumasok na ho yung proseso ng preliminary investigation, may mga karapatan na, di ba? Ito yung padadalhan na sila ng abiso, bibigyan na sila ng pagkakataon mag-counter. Pero i-explain ko lang on a hypothetical note, no? Kasi that's something to happen pa, no? If ever that reaches to that point. No? still on Senator De La Rosa. So last week nabanggit po yung application for Interpol red notice because based on the rules, there's already a warrant from the ICC. Therefore, we can already request, or the ICC can already request for the issuance of the red notice. So ano pong update doon? Meron po ba talaga? Meron po ba tayo application? Ongoing po ba yun? Or ano pong details that you can provide? Actually, that goes to the operational matter for the ICC to pursue, di ba? Actually, mga kababayan, ganito po siya, no? Kanina kasi may mga katanungan. So, paano daw kung mag-submit si Robin ng counter or motion? Kasi dahil nga makakasuhan siya, ganyan-ganyan. So, it depends daw yan, no? Sabi nga ni Sec Vida, or Yusek Vida ba to ng DOJ? Sabi nga niya, depende yan sa mga law enforcement agency kung sino sa kanila ang nagpa-file, no? Kung halimbawa si Robin, filean ng NBI, filean ng PNP, filean ng DOJ, ng CIDJ, ganyan-ganyan. So, depende na yan. Eh, kung yung i-file naman kasi ay pulido, solido, kahit ilan siguro ang motion ni Robin dyan, hindi niya malusutan. Kay una, hindi naman po siguro mahihirapan mga kababayan, itong law enforcement agency, kung halimbawa meron man, kung sakali lang. Halimbawa, mag-file ang NBI. Kasi syempre, mga kababayan, ganito yan eh. Unang-una, para sa akin, may possibility ba na isa ang NBI sa mag-file laban kay Robin? Yes. Bakit? Una, kasi kung hindi itinakas ni Robin yun, mga kababayan, hindi sila mahirapan maghahanap eh. Diba? Kaya may possibility, mga kababayan, talagang filean to si Robin. No, meron talagang mag-file kay Robin, either PNP, NBI, or CIDJ. Pero para sa akin, pangunahan ko na, isa na talaga ang NBI dyan mag-file. Bakit? Kasi kung hindi nilabas ni Robin yun, mga kababayan, hindi mapapagod ng NBI kakahanap nila ngayon. Diba? Hindi sana yung trabaho nila mapadali. Hindi sila mapunta sa alanganin. Either kung si Bato ngayon, halimbawa, natakas nga, napalabas nga. Imbis na sa custody ng Senado yun, pinalibutan ng maraming pulis, di ba? Kung nakita nyo naman, ilang pulis yung nakaharang sa harapan, ang ginawa ni Robin, itinakas niya. Sa madaling salita, itinakas naman talaga niya yun. Kasi bakit? Under custody yun eh. So bakit niya nilabas? O bakit? May utos ba ang Senado? May utos ba ang Senate President na ilabas niya, itakas niya? O wala naman. So ibig sabihin, takas po ang tawag doon. Ngayon mga kababayan, unang-una dyan, para sa akin, opinion ko to unang mag-file talaga dyan, mga kababayan, ng complaint, no, or kaso kay Robin na obstruction of justice, ang NBI. Bakit? Ang NBI kasi, mga kababayan, ang inatasan na arestuhin si Bato. Ang NBI kasi ang inatasan at nakatanggap ng warrant, no, or mga ngasiwa dyan sa warrant ni Bato at kung sino pa yung mga susunod na co-perpetrators. So ngayon, mga kababayan, ang mangyari dyan, malalagay sa alanganin ng NBI eh. Bakit? Paano kung yung tinakasan ngayon si Bato ay may pinuntahan itong bahay na kumpleto sa armas? Tapos may mga tauhan ito na handang tumulong para protektahan siya. Siyempre, pag inaresto ng NBI ito, alam naman po natin na si Bato ay merong 118 armas, no? Na kung saan ipinaparibok na ang license dito. Eh, tandaan ninyo mga kababayan, kung nakita nyo nga kahapon sa live natin, ang sabi ko nga doon, binasa ko nga yung mga armas niya, may mga, Diyos ko, may mga AK, may mga Armalite, may mga revolver, iba-ibang klaseng baril yun at 20 million plus ang halaga.
So mga kababayan na nangangahul, sabi nga ng NBI, armado si Bato. At pinasinungalingan naman ito ng abogado niya na hindi daw totoo. Pero paano mo mapatunayan na hindi totoong armado kung ikaw nga mismo wala nang kontak kay Bato? 'Di ba? Ang NBI mismo syempre kaya nga National Bureau of Investigation 'yan. Syempre inimbestigahan nila 'yan, may mga sources 'yan. So ngayon mga kababayan, unang-una diyan, magpa-file talaga ng complaint ng NBI diyan kasi malalagay sila sa alanganin, mga kababayan. Syempre ang bilis na sana nilang arestuhin yun inilabas pa ni Robin. Edi ngayon si Bato nakauwi pa yun kung saan siya nagtago ngayon. Malay mo, kumpleto sa armas itong mga, malay natin may mga guns to. May mga handang tumulong ito. Malay natin, nandyan yung mga tinatawag nating nakapaang sundalo. Hindi ko sinabing military kasi sa amin mga kababayan sa Mindanao, meron kasing technique dyan Alam nyo, I was born and raised surrounded by politicians. No? Marami akong kamag-anak ng politician. May mga bayani pa nga Hindi ko na sabihin para hindi tayo matrace. So ngayon mga kababayan, ganito yan. Kami kasi sa Mindanao, marami kasing politiko sa Mindanao na may mga tinatawag nilang sundalong bodyguard na nakapaa. Ito mga kababayan, pag sinabi nating sundalong bodyguard na nakapaa or bodyguard na nakapaa, wag natin sabihin sundalo. Kasi actually ako mga kababayan, kita ko kasi sa dalawa kong mga mata, saksi kasi ako, na meron kasing mga congressman at governor sa amin na may mga bodyguards na nakapaa. Ang suot kasi nila naka-camouflage, kaya ang tawag ko doon mga kababayan, mga private army. No? Hindi kasi mawala yan mga kababayan na magha-hired si Bato ng mga private army. Ang tawag kasi sa amin yan sa Mindanao, mga nakapaa, walang tsinelas. Ito yung mga sundalong walang tsinelas. Mga nakapaa. Ang tawag sa amin dyan, mga sundalong walang tsinelas. Na kahit gaano katinik, kahit pabaga ang dadaanan yan, kahit pabubog ang dadaanan yan, lumalaban. Tandaan ninyo mga kababayan, marami po, hindi ko aakusahan na. Actually mga kababayan, kung naalala ninyo na ang sabi nga noon, nung unang impeachment ni Sara, may mga tinatawag ditong sundalo di umano. Hindi ko pangalanan kasi malay, magalit sa atin si Miss Wari. Marami kasing mga nag-o-offer na ang MILF at MNLF daw handa daw tumulong kay Sara kung sakali man. Kasi 'di ba, kung naalala niyo tinanggalan si Sara ng bodyguard. So naalala niyo 'di ba sa 400 plus bodyguards ni Sara, 'di ba tinanggalan siya ng 75 ni General Marbil noon kasi kinulang po ang PNP at naging 300 plus na lang yung bodyguards ni Sara. 'Di ba kung naalala niyo mga kumakalat sa social media na maraming MNLF, MILF na nag-offer na handa silang maging bodyguard ni Sara? 'Di ba? Hindi ko naman sinabi kung sakop pa sila ng MNLF, sakop pa sila ng MILF, 'di ba? Hindi ko sure kasi marami po yun sa TikTok kahit ngayon mga kababayan, i-search natin sa TikTok, meron yan Marami po noon mga kababayan nung kumalat ang issue na tinanggalan ni General Marbil si Sara ng bodyguard ay marami pong nag-offer na handa silang mag-bodyguard kay Sara. Naku, meron pa ang nilabas ang mga DDS noon ng mga bata-batalyon daw. Na handa daw mag-protekta kay Sara. Kaya imposible kay Bato, mga kababayan, walang kinuhang mga private army yan. Hindi ko naman sinabing galing sa military, Hindi ko rin sinabing galing sa kasundaluhan natin. Pero meron kasi tayong tinatawag na army, mga taga-tanggol. Ang BTS nga, di ba? Yung Korean na pop star, di ba? Yung BTS, yung sikat ngayon, yung mga sumasayaw-sayaw, di ba? Di ba, ang tawag nila sa kanilang mga supporters ay mga army, BTS army, malay natin, meron ding Bato army. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, nalagay sa alanganin ang buhay nitong mga NBI personnel na maaatasang mag-aresto kay Bato. Bakit? Napaka-imposible mga kababayan na itong si Bato ay hindi ito mag-hired ng mga Bato army. Iuso pa naman sa Mindanao mga kababayan yung mga arming nakapaa. Nako, pangalanan ko na sino itong gobernador. Hindi na. Sa amin kasi mga kababayan sa probinsya namin, yung gobernador kasi namin, meron kasi siya mga yung mga private army na walang tsinelas. Sa madaling salita, na pagbaba, alam nyo, sa amin kasi sa Mindanao, mga kababayan, ganito yan. Kada kongresista, mayor, congressman, gobernor, pag pumunta yan sa mga liblib na lugar, nakakonvoy yan.
Either 6 na sasakyan yan, 4, 5. Unang pupunta dyan, pulis. Sunod yan, medics. Sunod yan, ito na yung congressman, governor, or politician. Tapos yung huli niyan, may mga 3 nakasunod yan na mga pick-up na may mga kargang armas. No, may mga military na nasa likod niya na walang mga paa. Yun, uso sa amin yan, mga kababayan. Kasi sa amin uso yung ambush-ambush eh. Yeah, Ma'am Rosana Ragodo-Hilo po. Uso sa amin, mga kababayan, yung ambush-ambush. Kaya hindi mawawala sa mga politician sa amin, either meron sila mga private army at meron pa yan silang tinatawag na private pa sa private. Na kayang gumapang sa apoy, kayang gumapang sa bubog, kayang kumain ng bubog, at kayang gumapang sa pako. Kaya malagay talaga sa alanganin, mga kababayan. Kaya may possibility na si Robin Padilla ay masasampahan ito ng kaso ng mga personnel na aaresto kay Bato. Kasi kung hindi nga naman yan nilabas si Bato dyan sa Senado, hindi sana malagay sa alanganin ang buhay nitong mga mag-aaresto. Diba? At mismo sinabi na ng DOJ sa pamamagitan ni Vida, mga kababayan, na inamin na mismo, sa bunganga na mismo ng garing kay Robin, na inamin niya na siya ang nagtakas, binaba niya sa Makati, at siya ang may-ari ng sasakyan, siya ang nagmaneho. So, aminado. So, punctually. Diba? Mga kababayan. Ulitin ko ha, ito Sir, what about Senator Robin Padilla? Bakit hindi po siya kasama dun sa subpoena or hinihingan po na explanation? Kasi may mga interviews na po na inamin niya na yung vehicle po ay ginamit at pinabalang daw niya sa Makati si Senator De La Rosa. Hindi naman daw siya tumulong allegedly sa pag-escape. Mamunit sila po. Ngayon na rin po nagsabi kung bakit hindi na namin siya tinatanong. Ang dami niya lang ginamin na ginawa niya. Diba? DOJ na mismo nagsabi. Exactly. Kaya po isa sa rason na hindi na siya tinatanong ng DOJ kasi inamin na ni Robin mismo sa media. So, yun pa lang, ebidensya na yan kaya nga si Marcoleta, diba? Sabi nga ni Boyeng Remulla, hindi po imbento ang ebidensya sa mga kaso ni Marcoleta ngayon. Kasi mismo galing sa bunganga ni Marcoleta sa mga interview ay inamin niya. Diba? Si Robin, si Marcoleta, pareho nga sila. Kaya nga, hindi na po tayo magtaka kung bakit TDS sila. So yun po yun mga kababayan. Klaro pa sa sikat ng araw at mas makintab pa sa noo ni Bato. No? Klarong-klaro pa sa refleksyon ng noo ni Bato na talagang si Robin ay makakasuhan talaga. At sabi nga mismo ng DOJ, pinag-aralan na nila. Ito Meaning, sir, he will be liable for... Meaning our panel of prosecutors will study everything. We study everything that based on this admission, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty. Diba? Mama Jordan ng Japan, hello po. Ayun na nga mga kababayan. So, ayun nga, probably guilty nga. Kasi bakit? Inamin na Diba? So, yun po yun mga kababayan.